Kinasuhan na ng plunder si Senator Rodante Marcoleta at hindi ito bailable, kaya pwede na siyang direktang makulong kapag inaresto. 75 milyong piso ang nasa likod nito. Ibinigay sa loob lang ng 4 na araw bago pa man opisyal magsimula ang kampanya niya. Pero bago pa ito maisampa, libo-libo na ang nagprotesta sa EDSA para ipagtanggol siya. Ano ba talaga ang nangyari at bakit parang buong Iglesia ni Cristo ang kumilos para sa kanya? Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Handa po akong magpakulong. Sana man lang may ninakaw ako. Nitong Biyernes, July 3, opisyal na inihain ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, kasama ang 3 nagbigay ng pera. Si dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Aristotel Virey at Joseph Espiritu. Natanggap niya ang perang ito noong January 2025, bago pa man siya naging kandidato. Kasalukuyang nasa 3rd Division na ngayon ang kaso. At meron silang hanggang 10 araw para pag-aralan ito bago magdesisyon kung maglalabas ng warrant of arrest. Para sa hindi nakakaalam, non-bailable ang plunder, kaya kapag naaresto sila, direkta na silang makukulong. Pero paano nga ba ito nangyari? Noong November 2025, inamin mismo ni Marcoleta sa isang TV interview na binigyan siya ng mga kaibigan niya ng kontribusyon. Kondisyon nila na hindi ibubunyag ang pangalan nila. Doon nag-issue ang COMELEC ng show cause order pero nilinis din nila ito noong March 2026 dahil natanggap niya ang pera bago pa man magsimula ang campaign period. Ang problema ayon sa ombudsman, lumagpas ang 75 million sa 50 million threshold para makonsider na plunder. At hindi rin ito nadeklara sa SALN niya na 39.6 million lang ang idineklara niyang net worth. Ngayong gumastos siya ng 112 million sa pangangampanya niya. Mga kagunita, may dalawang magkasalungat na kwento dito. Sabi ng ombudsman, malinaw ang ebidensya. Inamin mismo ni Marcoleta na natanggap niya ang pera. Hindi pa ito nadeklara at lumagpas sa legal threshold. Pero sabi naman ni Marcoleta, political retaliation daw ito. Dahil siya raw ang namuno sa Blue Ribbon Committee investigation sa flood control scam. Kaya tinatarget siya para patahimikin. At sa totoo lang mga kagunita, may punto siya rito. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang investigasyon sa iba pang malalaking pangalan na kasangkot sa parehong skandal. Kaya ang tanong, kung selective justice ba talaga ito o ginagamit lang niya ang narrative na biktima ako para makaiwas? Kayo ba? Ano sa tingin nyo mga kagunita? Tapos meron pa tayong Iglesia ni Cristo na nagrally ng 3 araw sa EDSA. Libo-libo ang dumating at merong naaresto pa. Pero nakakatawa rin kasi noong November pa lang, nagrally sila laban sa flood control corruption. Ngayon, ipinagtatanggol naman nila ang taong kinasuhan ng parehong klaseng kaso. Kung laban talaga ang INC sa korupsyon, bakit ipinagtatanggol nila ngayon ang isang akusado ng korupsyon? At isa pa, bakit ngayon mismo lumabas ito? Ilang araw lang bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6, kung saan kasama dapat si Marcoleta bilang senador hukom. Kung maaaresto siya, otomatiko siyang mawawala sa proseso. Sa tingin nyo mga kagunita, coincidence lang nga ba ito? O konektado talaga? Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol kay Marcoleta. Ito ay tungkol sa tanong na paulit-ulit nating tinatanong bilang Pilipino. Pantay-pantay ba talaga ang batas para sa lahat? Kasi kung ang isang senador na may malakas na backing, relihiyon man o politika, ay pwedeng ipagtanggol ng ganito, ano na lang ang mangyayari sa ordinaryong Pilipinong wala man lang grupong susuporta? At kung maaresto nga si Marcoleta bago pa magsimula ang impeachment trial, mababawasan pa ito ng isang senador hukom sa isang usaping matagal nang hinihintay ng bayan. Kung nakarating ka sa bagay ito ng video, salamat. Habang inilalabas ang video na ito, hindi pa nagdedesisyon ng Sandigan Bayan kung maglalabas ng warrant of arrest at sa Lunes pa lang, July 6, magsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Hindi pa tiyak kung kasama pa rin si Marcoleta doon. Kaya't kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na para hindi mo mapalampas ang susunod na balita. At i-share mo na ang video na ito dahil tungkol ito sa kung paano gumagana ang sistema ng hustisya sa ating bansa. Mga kagunita, i-comment mo sa ibaba kung selective justice ba talaga ang kaso laban kay Marcoleta o dapat lang talaga siyang managot. Yan ang iniiwan kong katanungan sa inyo. Yun lamang at maraming salamat, mga kagunita.